Si Chihiro ay isang matapang ngunit miserableng loner na nahumaling sa mga babaeng zombie pagkatapos mamatay ang kanyang ina. Sa kabila ng pagkakaroon pa rin ng isang mapagmahal na ama, isang medyo psychotic na lolo at isang malamig na kapatid na babae upang makasama siya, pinangarap pa rin niyang magkaroon ng isang freaky zombie girlfriend. Gayunpaman, ang buong buhay niya ay biglang nagbago nang ipadala ni Truckon ang kanyang pusa sa Panginoon. Sa pagkakataong ito, tumanggi si Chihiro na tanggapin ang pagkawala ng isa pang miyembro ng pamilya, kaya nakahanap siya ng isang lumang guidebook tungkol sa muling pagkabuhay at pinalamig ang katawan ni Bobo. Pagkatapos noon, sumakay siya pababa sa isang abandonadong hotel at napansin niya na ang isang bahagi ng aklat na nagpapaliwanag sa pangunahing sangkap ay lubhang nasira. Napag-alaman niyang ito ay isang nakakalaso na halaman, kaya sinimulan niyang subukan ang maraming mga halaman hanggat maaari. Ngunit pagkatapos ng maraming kabiguan, iniisip niya kung ang pag-istorbo sa walang hanggang pagtulog ni Bobo ang tamang gawin. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng mga yabag sa labas ng hotel at sumilip sa bintana upang panoorin ang isang umuusok na mainit na body na sumisigaw sa isang walang laman na balon. Ano ang ginawa ko para maging karapat-dapat ito? Gusto ko lang maging normal na teenager. Mabilis siyang kumuha ng soda at inaasahan na ito ang karaniwang rant tungkol sa kung paano niya kinasusuklaman ang pagkakaroon ng trust fund, hanggang sa sabihin niyang gusto ng kanyang ama na kunan ng litrato ang kanyang nether regions tuwing kaarawan para subaybayan ang kanyang paglaki. Mula pa noong bata pa si Rie, ang kanyang ama ay palaging overprotective sa isang hindi malusog na antas na humantong sa kanya upang tanggalin ang lahat ng kanilang mga kasambahay dahil sa pagpapalm sa kanyang alagang hayop ng isang ligaw na pusa. Ang tanging nakaligtas sa kanyang psychosis ay ang kanyang ina, at kahit na alam niya ang tungkol sa mga masasamang photoshoot na ginagawa niya sa kanya bawat taon, wala siyang ginawa tungkol dito. Matapos sa wakas ay pahintulutang makakuha ng isang kaibigan sa paaralan na nagngangalang Nakaday, nagpunta si Rie sa kanyang bahay isang araw at nagsimulang mapagtanto na walang normal sa kanyang pamilya nang makita niya ang pamilya ni Nakaday na masaya sa piling ng isa't isa. Dahil siya lang ang tanging kaibigan niya, nagpasya si Rie na sabihin sa kanya ang tungkol sa mga photoshoot, at pagkatapos sabihin na ang kanyang ama ay tiyak na maluwag ang dalawang tornilyo, sinabihan siya ni Nakaday na kausapin siya tungkol dito. Pagkatapos ay kinuha ni Rie ang kanyang payo dahil ilang araw na lang ang kanyang kaarawan, ngunit nang dumating ang oras, tumanggi ang kanyang ama na makinig at nagsimulang magtanong kung sino ang nagtanong sa kanyang mga desisyon. Ilang araw lamang pagkatapos nito, nabalitaan niyang lumipat si Nakaday at agad na tumakbo sa kanyang bahay para tanungin kung ayos lang siya. Noong panahong iyon, aalis na siya, ngunit nanatili siyang bumalik upang sabihin kay Rie na ang pakikipag-usap sa kanya ay isang pagkakamali dahil sinira ng kanyang ama ang buhay ng kanyang mga magulang sa isang naka-frame na trabaho na sumisira sa kanilang reputasyon. Dahil dito, napagtanto ni Rie na wala nang takas sa kanyang ama, kaya bumalik siya sa bahay upang mag-pose para sa isa pang photoshoot. Habang si Rie ay patuloy na sumisigaw tungkol sa kanyang miserableng buhay, si Chihiro ay nag-eavesdrop upang marinig ang lahat ng mga katakot-takot na detalye, ngunit pagkatapos aksidenteng mahulog ang kanyang soda, siya ay nakipagtitigan sa kanya. Dahil dito ay nahiya siya, kaya sinundan niya ito pabalik sa loob at nangakong gagawin ang anumang gusto niya kapalit ng kanyang pananahimik. Pagkatapos ay ginamit niya ang pagkakataon upang silipin ang kanyang mga melon, at iniisip kung iyon ang inaasahan ng kanyang ama na makita bawat taon. Nang gumapang siya pabalik sa kanyang sulok at nanalangin para sa isang mabilis na kamatayan upang makatakas sa kahihiyan, sinabi niya sa kanya na walang masama sa pagbuga ng singaw sa isang abandonadong gusali dahil ang kanyang buhay ay parang impyerno. Pagkatapos ay tinanong niya kung pumunta rin siya dito para sa parehong dahilan, ngunit sinabi niya na hindi at nagpatuloy na ipaliwanag ang kanyang eksperimento bago sabihin na malamang na makasarili na subukan at gawing zombie si Bobo. Pagkatapos niyang hindi sumang-ayon sa kanya dahil sa pag-aakalang mali na ibalik ang kanyang alaga, ipinaalala niya sa kanya ang pangakong gagawin niya ang anumang gusto niya at tinanong kung gusto niyang maging lab rat niya para masubukan niya ang zombie potion. Nang makita niya ang pagkagulat sa mukha nito, sinabi niyang biro lang ito at pinagtawanan siya dahil sa pagiging madaling linlangan. Mabilis niyang sinubukang pagtakpan ang kanyang kahihiyan sa pamamagitan ng pagsasabing kulang lang ang kanyang kaalaman tungkol sa mga lalaki para maunawaan ang biro. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakipagrelasyon na siya noon, ngunit agad niyang sinabi na wala siyang interes sa mga badis na nabubuhay pa. Nang bigla nitong tanungin kung makikipag-date siya sa kanya kapag naging isa na talaga siya, nakalimutan niya kung paano tumugon, kaya sinabihan siya nitong pag-isipan ito at nangakong sasamahan siyang muli bago umalis.
Nang sumunod na gabi na humaling siya sa isang zombie na pelikula na dinala niya upang turuan siya sa kanyang pagkahumaling kaya ipinaalala niya sa kanya na narito lamang siya upang tumulong sa eksperimento. Pagkatapos niyang tanungin kung bakit hindi pa niya naperpekto ang Gayuma ipinaliwanag niya kung paano niya ginugol ang mga huling araw sa pagsubok ng bawat makamandag na halamang gamot na mahahanap niya dahil ito lang ang tanging pahiwatig na nakuha niya mula sa pahina na nasira. Sa susunod na sandali may naalala siya at nangakong babalik ngunit habang tumatakbo palabas napadpad siya sa bowling ball at binigyan siya ng perpektong tanawin ng kanyang dump truck bago lumuhod para takpan ito. Makalipas ang halos isang oras nagsimulang mag-alala si Chihiro kaya tumingin siya sa labas para tingnan at nakita niya itong nahihirapang umakyat sa isang matarik na bangin. Nang mawala na ang pagkakahawak niya hinawakan niya ang braso niya habang nakahawak sa isang lumang puno at nagawa niyang ibalik siya sa hotel sa isang piraso bago itanong kung nawala ba talaga siya. Matapos sabihin na nakita niya ang isa sa mga bulaklak na tumutubo malapit sa puno at naisip niya na ito ang may pinakamaraming lason sinabi niya na hindi magiging problema kung siya ay nadulas dahil ibinalik siya nito. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na hindi pa niya naibabalik si Bobo kaya iminungkahi niya na gamitin ang bulaklak na ibinalik niya dahil nalaman niya sa murang edad na ito ay lubhang lason. Makalipas ang ilang minuto kinumplito niya ang Gayuma at pinahawak niya ito para makuha niya ang katawan ni Bobo ngunit pagkatapos ibuhos ang buong bagay sa lalamunan ni Bobo walang nangyari kaya nag-empake sila. Nang iminumungkahi niyang subukan ang higit pang mga nakakalaso na bulaklak nagpa siya siyang sumuko at sinabing hindi magiging patas na panatilihin ang katawan ni Bobo ng matagal. Pagkatapos ay napansin niyang na-spray ng bukong-bukong niya kanina at dinala siya pauwi sakay ng kanyang bisikleta ngunit pinahinto siya nito sa gilid ng ari-arian ng kanyang pamilya upang matiyak na hindi siya makikita ng kanyang ama. Matapos mangakong sasama sa kanya upang ilibing ang katawan ni Bobo bukas pumasok siya sa loob sa mga palumpong at umalis siya nang hindi namamalayan na pinapanood ng kanyang ama ang buong bagay gamit ang mga binocular na may grade spy. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa bahay dumating siya sa tamang oras upang puksain ang kanyang mga ngipin dahil sa pagsuway sa kanyang mga utos. Samantala kakauwi lang ni Chihiro at habang sinusubukan niyang ipack ang kanyang bisikleta si Ranko na naliligo ay inilabas ang kanyang ulo sa bintana upang takutin siya bago itanong kung nasaan na siya. Pagkalipas ng ilang sandali sa kanyang silid na curious siya tungkol sa cooler at sinipa siya pabalik upang mabuksan niya ito ngunit sa sandaling bumukas ang takip tumalon si Bobo. Di nagtagal pagkatapos matanggap ang mga malupit na sampal ng kanyang ama pati na rin malaman na plano niyang hilahin siya palabas ng paaralan nagkulong si Ri sa kanyang silid at naglabas ng kaunting Gayuma na kinuha niya noong kinukuha ni Chihiro ang katawan ni Bobo. Pagkatapos ay ininom niya ang lahat at humiga muli sa kama na may pag-asang matatapos ng lahat ng lason ang kanyang paghihirap. Pagkagising kinabukasan napagtanto niyang walang epekto ang Gayuma at naghanda para sa paaralan bago sumalubong sa kanyang mga magulang sa hapagkainan. Nang tanungin ng kanyang ina kung bakit siya nag-snuck out sinabi niyang napakaganda ng buwan para labanan ngunit ipinaalala ni Eria sa kanya na lahat ng ginagawa niya ay nakakaapekto sa paraan ng paggalang sa kanya ng mga tao bilang punong guro ng paaralan. Pagkatapos ay sinabihan siya ng kanyang ama na ihinto ang pakikipag-usap sa kanyang pinakamamahal na anak na may ganoong tono kaya lumabas siya at hindi pinansin si Ri kapag tinanong niya kung hindi siya kakain ng almusal. Sa susunod na sandali humingi siya ng paumanhin sa kanya para sa mga sampal ngunit sinabi niya sa kanya na huminto dahil karapat-dapat siya para sa pagiging masuwean. Nang marinig niya ito tinanggal niya ang kanyang guwantes para suluhin ang kanyang mukha. Basta tandaan mo walang lalaking magmamahal sa'yo gaya ng ginawa ko. Matapos mapansin ang kanyang uniforme ipinaalala niya sa kanya na mag-aaral na siya ngayon at sinabihan siyang haborin ito sa sandaling dumating ang mayordomo. Habang isinasara ng mayordomo ang pinto para makipag-chat sa kanyang ama nagpa siya siyang makinig at narinig niyang sinabi ni Dan Ichiro sa mayordomo na tiyaking mapuputol ang baby maker ni Chihiro. Sa oras na iyon ang aming walang alam na MC ay nagpupumilit na pigilan ang kanyang pananabik sa muling pagkabuhay ni Bobo ngunit nag-alala si Renko at tinanong ang kanyang kapatid na si Miro kung bakit hindi siya nabigla sa pasang zombie. Matapos sabihin ni Miro na hindi niya inaasahan na aabot sa ganito ang pagkahumaling niya sa mga zombie sinabihan niya sila na itigil na ang pagsira sa lahat ng saya at aminin na siya ay isang henyo para ibalik si Bobo. Pagkatapos ay nagtanong si Renko tungkol sa kanyang mga mata at ang halatang undead na hitsura ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito dahil malamang na kailangan lang niya ng kaunting pag-aayos upang maibalik ang kanyang nawala na kagandahan.
Dahil dito napagtanto niya na siya ay masyadong hanggal upang mapagtanto kung ano ang aktwal na nangyayari kaya ipinaalala niya sa kanya na ang mga zombie ay umaatake sa mga regular na tao at lumiliko sa kanila na nangangahulugang maaaring nagsimula lang siya ng isang apocalypse. Nang sa wakas ay nahuli na ng kanyang utak ang realidad lumipad si Bobo kaya hinabol niya ito habang pinipigilan siya ni Renko. Habang sinusundan siya sa isang bangkos ng mga bakod sinabihan ni Chihiro si Renko na pumasok sa paaralan at isipin ang sarili niyang negosyo ngunit tumanggi siya at sinabing hinahanap lang siya nito bilang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Sa sandaling iyon tumalon si Bobo sa isang lumang kanal ng baha at sa palagay niya ay natapos na ang paghahabol ngunit agad na sinundan siya ni Chihiro. Samantala si Rie ay muling sumilip upang iligtas si Chihiro at si Eria na nakabantay sa kanya sa buong panahon ay nagpasya na panatilihing magambala ang kanyang ama sa pamamagitan ng paglalakad na parang lasing na kusinilya. Bumalik sa alisan ng tubig sinubukan ni Renko na abutin si Chihiro ngunit ang kanyang dump truck ay natigil kaya nagsimula siyang humingi ng tulong. Sa kabila ng narinig niyang bigong sigaw hindi siya pinapansin ni Chihiro hanggang sa umakyat siya sa kabilang panig at makitang konektado si Bobo sa abandonadong hotel. Habang sinusubukan niyang alamin kung paano napapagod si Yoshitaka sa paghihintay sa isang misteryosong body na mahulog sa kanyang buhay at nagpa siya na gamitin si Moji bilang pagsasanay kapag sa wakas ay nakakuha siya ng ilang pusa. Pagkatapos niyang huminto nagpakita si Rie sa likod ng isang puno at sinubukang magtanong kung nakita na ba nila si Chihiro sa paaralan ngunit nawala ito kay Yoshitaka sa sandaling marinig niya ang pangalan ni Chihiro na lumabas sa kanyang mga labi. Para lang makasigurado hindi pa rin tumitigil ang tenga niya. Sinabi niya sa kanya na ulitin ang tanong. Well delikado siyang makastrated. Well nag-aalala ako. Kung kailangan mong makausap si Furuya maaari kang maghintay dito at ako na ang bahala sa iba mo pang mga pangangailangan pansamantala. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala at tumakbo iniwan si Yoshitaka na nalilito at nagdadalamati. Nang pabalik na si Rie sa kalsada nakita siya ng mayordomo ng kanyang ama at tinawag siya para tanungin kung dapat niya itong ibalik ngunit sinabihan siya ni Dan Ichiro na sundan siya. Makalipas ang ilang sandali nakarating siya sa hotel nang makita ni Chihiro si Bobo na kumakain ng isa sa mga nakal-alasong dahon na ginamit niya sa paggawa ng gayuma. Nang mapansin niyang halos nasa mismong lugar ito kung saan niya iniligtas si Rie noong isang araw nakita niyang kinakaladkad nito ang sarili sa sahig at iniisip kung ano ang maaari niyang gawin doon sa kalagitnaan ng araw. Sa susunod na sandali nagpakita ang kanyang ama at sinabihan siyang huminto bago mangakong patatawarin siya kung sinusundan niya siya kaagad sa bahay. Habang nanunood si Chihiro lumapit siya para sunggaban siya ngunit inalis nito ang kamay nito at sinabihan siyang ihinto ang pag-arte na parang pag-aari niya. Napagtanto ni Dan Ichiro na hindi tuwirang sinusubukan niyang humingi ng kalayaan kaya tinanong niya kung gusto niya lang ng pahintulot na lumabas o umibig. Dahil sa kawalan niya ng kakayahan na sagutin ang tanong ay napagtanto niya kung ano talaga ang gusto nito kaya hinawakan siya nito sa braso para iuwi siya. Ngunit biglang tumakbo si Bobo sa daanan para pigilan siya. Nang makita ang pasang zombie nabigla si Dan Ichiro at sinabihan si Rie na lumayo ngunit hindi niya ito pinansin upang tingnang mabuti si Bobo. Nang napagtanto niyang gumana ang potion ni Chihiro sinubukan ni Dan Ichiro na hagupitin si Bobo. Lahat sila ay nanunood ng takot habang siya ay hindi nabubuhay sa pamamagitan ng isang tuod ng puno sa ilalim at pagkatapos mapalapit sa kanyang katawan naalala ni Chihiro noong sinabi niya sa kanya na ibalik siya at napagtanto na hindi siya sapat na malakas para gawin siyang zombie. Pagkatapos ay tumalikod siya upang maiwasan ang pagtingin sa kanya ngunit nagsimula itong tumawag sa kanya kaya tumalikod siya at natanggap ang pagkabigla ng kanyang buhay nang siya ay bumangon at lumakad upang ipaalala sa kanya ang kanyang ipinangako. Ngayong ako ay isang zombie maaari mo ba akong alagaan? Habang nagpupumilit si Chihiro na tanggapin ang kabaliwan na nangyayari sa kanyang harapan si Dan Ichiro ay nananatiling trauma sa pagkakasala hanggang sasabihin sa kanya ng kanyang mayordomo na tumangala. Sa sandaling makita niya si Rie sa kanyang mga paa tumakbo siya upang hawakan ang kanyang kamay upang mapunta sila sa isang ospital ngunit humiwalay ito sa kanya at sinabing hindi na niya ito anak. Di nagtagal pagkatapos nito nahulog siya sa isang madilim na depresyon at ihiwalay ang kanyang sarili sa paliguan sa bahay habang ang tatlong katulong ay nagsimulang magchismis tungkol sa kung paano tumakas si Rie sa bahay. Narinig ito ni Eria at agad na humingi ng paliwanag kaya sinabi nila sa kanya na sinabi ni Dan Ichiro na tumakas si Rie noong una siyang nakabalik.
Habang siya ay agad na bumangon upang makipag-usap sa kanya, napansin ng mga katulong na siya ay parang naliligo sa beer at patuloy na nagchichismis tungkol sa kung paano siya nagsimulang kumuha ng mabangis na backshot sa gilid dahil tumigil si Dan Ichiro sa kanyang mga tungkulin. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Eria sa banyo at humingi ng paliwanag mula kay Dan Ichiro, ngunit patuloy siyang nagbubulungan tungkol sa kung paano siya bumalik mula sa mga patay at iniwan siya. Ito ay nalilito kay Eria hanggang sasabihin sa kanya ng isang mayordomo na si Rie ay tiyak na kasama ni Chihiro. Noon lang naalala ni Dan Ichiro na siya ang iniwan niya at nakumbinsi na si Chihiro ang dahilan ng lahat ng problema niya, kaya tumayo siya at nangakong ililigtas si Rie habang sinasamantala ni Eria ang pagkakataon na titigan ang Kitty Destroyer na minahal niya. Samantala, katatapos lang sabihin ni Rie kay Chihiro ang tungkol sa sapilitang pagsasanay sa pananahi ng bawat babae sa kanyang paaralan upang ipaliwanag kung bakit napakahusay niyang manahi ng hiwa na nagbubuhos sa kanyang loob. Pagkatapos niyang tapusin ang tahi, binibigyan siya nito ng kaunting espasyo para balutin ito, ngunit kapag nasasabik siya sa katotohanang hindi na siya makakaramdam ng sakit, hinawakan siya nito sa balikat para tanungin kung paano siya nasasabik sa kabila ng lahat ng nangyari. Pagkatapos ay sinabi niya na ito ang kanyang unang pagkakataon na mapunta sa silid ng isang lalaki, at habang sinimulan niyang isipin na ang kanyang utak ay hindi nabuhay muli kasama ang natitirang bahagi ng kanyang katawan, si Renko ay nagpalit muli ng kanyang uniforme sa paaralan at nagpasya na sakalin siya dahil sa pagtanggal sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, idinikit ni Rie ang kanyang ulo sa bintana para makalanghap ng sariwang hangin habang si Chihiro ay tinitigan ng matagal ang kanyang mga tinapay hanggang sasabihin niya sa kanya na puntahan si Bobo. Matapos niyang mapansin na bumalik na sa normal ang mga mata ni Bobo, tinanong ni Rie kung bakit palagi siyang nakatunog, kaya ipinaliwanag ni Chihiro kung paanong ang kanyang vocal cord ay palaging may kaunting sira kahit na pagkatapos ng lahat ng kanilang pagbisita sa veterinaryo noong siya ay nabubuhay pa. Nang biglang sabihin ni Rie na gusto talaga ni Bobo ang puno na kasalukuyang inuupuan niya, na pagtanto niyang maiintindihan siya nito at iniisip kung ano pa ang kakaiba sa kanya. Napansin ni Rie ang kakaibang hitsura sa kanyang mukha at tinanong kung gusto niya itong kumilos tulad ng mga zombie sa kanyang mga pelikula, ngunit nagpasya siyang panatilihin ang kanyang tunay na nararamdaman sa kanyang sarili bago itanong kung okay lang ba siya sa pagiging zombie. Agad niyang sinabing oo at ipinaalala sa kanya ang pangako nitong pananagutan. Ngunit siya ay nalilito at nagtanong kung anong uri ng responsibilidad ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos mag-isip ng ilang segundo, sinabihan niya itong dalhin siya sa bawat magandang lugar na maiisip niya para sa wakas ay maranasan niya ang buhay tulad ng isang normal na babae. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto ba niya ng isang normal na buhay sa kabila ng pagiging isang zombie, at bigla niya itong hinawakan upang tanungin kung may mali dito. Tulad ng napagtanto niya na mayroon din itong lakas ng zombie, nakaramdam siya ng kakaibang traksayon sa mukha nito at nagsimulang lumapit upang makakuha ng halik. Sa kasamaang palad, si Renko ay nagpapakita sa pinakamasamang posibleng sandali at nagsimulang humingi na malaman kung bakit niya ito inabandona sa alisan ng tubig. Nang ilabas niya ang kanyang ulo sa bintana upang sagutin siya, halos makita niya si Rie, ngunit mabilis siyang nagtago habang sinasabi niya kay Renko na manatili sa labas. Matapos sabihin kay Rie na magtago sa kanyang silid hanggang sa makabalik siya, tumakbo siya palabas at natarante si Rie habang sinusubukan niyang malaman kung bakit bigla niyang sinubukang makipag-usap sa kanya. Sa tabi ng ilog, makalipas ang ilang minuto, inatake ni Renko si Chihiro dahil sa pagtanggal sa kanya, kaya humingi siya ng tawad at sinabing nakalimutan niyang nandoon siya bago sabihin sa kanya na huwag mag-alala tungkol kay Bobo. Habang nakaupo sila para pag-usapan ito, narinig niya ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan at nakita niya si Yasutaka na tumatakbo papunta sa kanya, kaya tumayo siya para maiwasan ang pag-atake, ngunit lumuhad si Yasutaka at nagmakaawa na ipakilala siya kay Rie. Mabilis na napagtanto ni Renko kung sino ang kanyang kausap at tinanong si Chihiro kung iyon ang dahilan kung bakit siya nagtatanong tungkol sa kanya noong isang araw, ngunit itinanggi ni Chihiro na kilala siya at sinabing nagkataon lang silang nagkita. Nang sabihin sa kanya ni Moji na maging masaya na siya ay nagtagumpay sa pag-ibig sa isang buhay na tao, halos ibuhos niya ang bin sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, ngunit biglang napagtanto na nabubuhay siya ngayon sa buhay ng kanyang mga pangarap. Bumalik sa kanyang silid makalipas ang ilang minuto, iniisip ni Rie kung sino si Renko sa kanya bago nagpas siyang maligo dahil siya na lang ang naiwan sa bahay. Matapos tanggalin ang kanyang mga bendahe, lumukso siya sa shower at napansin niyang hindi na niya matukoy ang pagkakaiba ng mainit at malamig na tubig.
Pagkatapos ay nagpasya siyang mag-focus sa kung gaano kasarap ang pakiramdam na maligo nang hindi siya tinitiktikan ng kanyang ama, ngunit nang magsimula siyang maglaro ng isang random na shower toy, pumasok ang lolo ni Chihiro. Nang makita ang nakakatuwang senior citizen, agad siyang yumuko upang takpan ang kanyang mga paninda, ngunit bigla siyang sinunggaban ni Joguro at napagkamalan siyang isang babae na nagngangalang Seida. Habang galit na galit niyang sinusubukang hawakan ang kanyang mga pitchel, nagawa niyang itulak siya sa paliguan at tumakbo pabalik sa kwarto ni Chihiro bago buksan ni Miro ang pinto. Matapos pigilan si Joguro sa pananakit din sa kanya, tinanong niya kung sino si Seida dahil Kiyo ang pangalan ng kanilang lola. Samantala si Rie, nakakahulog lang sa tabi ng kama ni Chihiro, ay nagsimulang magtaka kung ang pagtakas sa mga boomer na may sakit sa pag-iisip at mamuhay bilang isang zombie ay talagang mas mahusay kaysa sa pakikitungo sa kanyang katakot-takot na ama. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nakauwi si Chihiro at laking gulat niya nang makita siyang nakahandusay sa sahig. Nang sabihin niya sa kanya na magbihis upang maiwasan ang sipon, ipinaalala niya sa kanya na ang pagiging isang zombie ay nangangahulugan na siya ay immune sa anumang sakit. Dahil dito, naaalala niyang palaging gustong makipag-usap sa isang tunay na zombie, kaya tinanong niya kung maaari itong sumakit ang tiyan at muli niyang ipinaalala sa kanya na napunit ang kanyang tiyan nang mahulog siya sa bangin. Matapos tawaging tanga ang kanyang sarili dahil sa paglimot sa kanyang pinagmulang kwento, sinabihan niya itong magbihis, ngunit ipinaliwanag niya kung paanong ang kanyang katawan ay naging mas mahirap at mahirap na gumalaw. Nang mapansin niyang napakabagal din niyang magsalita, hinawakan niya ang kanyang braso at mga daliri at napagtanto na ang kanyang katawan ay naaagnas pa rin na nagbibigay sa kanya ng wala pang isang buwan bago siya maging isang undead na utak na walang katawan na magagalaw. Pagkatapos ay dinala niya siya sa kanyang kama at tinakpan bago maglakad patungo sa templo upang magpalipis ng gabi. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang minuto ng pagsubok na makatulog, ang kanyang utak ay tumangging magsara habang siya ay desperadong sumusubok na makahanap ng solusyon upang pigilan ang katawan ni Rie mula sa pagkabulok. Pagsikat ng araw, tumungo siya sa silid ni Miro upang humingi ng isang librong pang-embalsamo na minsan niyang nakitang nagbabasa, ngunit sinabi niya sa kanya na hiniram ito ng isa sa kanyang mga kaklase noong nakaraan. Kapag tinanong niya kung bakit interesado siya sa pag-iingat ng mga katawan, sinabihan siya nito na huwag mag-alala at lumabas upang maiwasan ang anumang karagdagang mga katanungan. Gumuhit siya ng isang poster upang pigilan ang natitirang bahagi ng kanyang pamilya sa pagpasok sa silid at inilagay ang kanyang ala sa buong putok upang mapanatili ang katawan ni Rie hanggat maaari. Habang sinisikap niyang bantayan ang anumang banayad na paggalaw, tinawag siya ng kanyang ama, kaya agad niyang pinagtanggol si Rie sakaling pumasok siya sa loob. Matapos sabihin na bababa siya sa loob ng ilang minuto, napagtanto niyang ang pag-iwan sa kanyang kama ay isang hanggal na panganib, kaya nag-set up siya ng isang maliit na kama sa kanyang aparador upang panatilihing ligtas itong maitago. Pagkatapos ay itinaas niya ang naninigas na niyang katawan mula sa kama upang ilipat siya sa closet, ngunit pagkatapos madulas ang isa sa kanyang mga DV, nahulog siya at nagsimulang labanan ang pagnanasang makita kung ano ang pakiramdam ng zombie kitty. Sa susunod na sandali, tumawag muli ang kanyang ama, kaya dali-dali niya itong inilagay sa aparador at sinabing malamang na mawala ang kanyang paninigas sa paglubog ng araw. Habang sinusubukan niyang alisin ang ilang buhok nito, ang tiyan nito ay nagsimulang magbulong-bulungan, kaya ipinangako nitong kukuha siya ng pagkain mamaya at isinara ang pinto. Pagkaraan ng ilang sandali sa mesa, ang demensya ni Jogger ay naging sanhi upang makalimutan niya kung ano ang lasa ng tofu, kaya pinaalalahanan siya ni Dun habang si Chihiro ay patuloy na iniisip ang tungkol sa nais ni Rie na maranasan ang buhay ng isang normal na batang babae. Nang bigla niyang tanungin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang normal na babae, tinanong ni Miro kung ang ilan sa mga pagkain ay napunta sa kanyang ulo, kaya sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito. Habang patuloy silang kumakain, si Renko na katatapos lang maghatid sa bahay ni Rie ay may narinig sa mga palumpong bago umakyat si Heren at sinabing gusto niyang malaman kung bakit biglang huminto si Rie sa pagpasok sa paaralan. Matapos sabihin sa kanya na isaalang-alang ang paggamit ng pinto sa susunod na pagkakataon, umalis si Renko, ngunit patuloy siyang sinusundan ni Heren upang magyabang tungkol sa kung gaano kahanga-hanga at kaganda si Rie. Sa isang tiyak na punto, si Renko ay nagsawa sa kanyang nakakainis na pagkahumaling at umalis upang sana ay makipag-usap sa isang taong may mas mataas na antas ng katalinuhan.
Pagbalik sa bahay ni Chihiro nagsimula silang lahat sa paglilinis dahil walang pasok sa araw na ito kaya sinubukan niyang tapusin ng mabilis hanggat maaari ngunit pagkatapos ay nagpakita ang kanyang ama upang itanong kung bakit nag-aalaga na siya ng isa pang pusa noong inilibing lang nila si Bobo. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Chihiro na huwag mag-alala dahil ito rin ang Bobo ngunit nalito si Dun at humingi ng paliwanag kaya tinanong ni Chihiro si Joguro na pagkatapos ay nagsabi na nakita niya si Bobo pati na rin ang kanyang matagal nang nawawalang pag-ibig si Seida. Tulad ng sinusubukan ni Chihiro na tanungin kung sino ang impyerno na si Seida may sinabi si Joguro tungkol sa paglikha ng isang resurrection pill at agad na tinanong ni Chihiro kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Sa kasamaang palad ang kanyang demensya ay nagiging sanhi ng kanyang pagkalimot sa nangyari sa mga huling minuto kaya bumalik silang lahat sa paglilinis ngunit nakumbinsi si Chihiro na talagang may alam siya tungkol sa pag-iingat ng mga zombie. Sa sandaling iyon sinabi ni Miro na alam niyang tiyak na marumi ang kanyang silid at nagpasya siyang linisin ito ngunit pinigilan niya ito at nangakong aalagaan ito ng mag-isa. Sa susunod na sandali nagpakita si Renko upang maghatid ng tanghalian kay Miro at pagkatapos magpasalamat sa kanya ipinagdasal ni Dun na makahanap si Chihiro ng asawang kasing bait niya. Matapos gamitin iyon bilang isang pagkakataon para asarin siya sinabi niya sa kanya ang tungkol sa biglaang pagkawala ni Rie at ang katotohanan na ang lahat ng tao sa kanyang bahay ay tila tumatakbo sa paligid upang gumawa ng isang bagay na mahalaga. Pagkatapos ay sinubukan ni Chihiro ang lahat upang maiwasan ang pag-uusap tungkol dito. Ngunit si Renko ay nagsimulang gumawa ng mga peking kwento tungkol sa kung paano malamang na plano ni Rie na makipaghiwalay sa kanyang kasintahan. Nang magtanong muli siya tungkol sa uri ng relasyon nilang dalawa sinabi niyang hindi niya ito kilala at sinabing nagkataon lang silang nagkabanggaan. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit ganoon na lamang ang pag-iisip niya sa relasyon nila ni Rie kaya umasta siya na responsibilidad niya bilang kanyang nakatatandang kapatid na babae na malaman kung ano ang ginagawa niya. Sa sandaling magsimula siyang lumabas sinabihan siya ni Dun na linisin ang likod ngunit nang makarating si Renko sa gate nagpasya siyang kumuha ng isa pang zombie na DVD at umakyat sa kanyang silid. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap nakahanap siya ng hibla ng buhok na malinaw na hindi sa kanya at nakarinig ng tunog sa closet kaya gumapang siya para tingnan at nakita lang niya ang kama. Sa susunod na sandali si Rie na kahit papaano ay nakarating sa tuktok ng kanyang kabinet ay bumagsak sa kanya at inipit siya sa lupa hinihimas ang kanyang mga sako ng gatas. Kalaunan ay nakilala siya ni Renko at nagawa siyang itulak ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang dumudugo. Nang napagtanto ni Renko kung ano talaga siya hinubad ni Rie ang kanyang kamiseta kaya sumigaw siya para humingi ng tulong at narinig ito ni Chihiro mula sa likuran. Agad siyang tumakbo paakyat sa kwarto at nang makita si Rie na sinusubukang alisan ng tubig ang kanyang mga melon hinailan niya ito palayo at biglang nakatanggap ng isang palpak na halik. Habang nagsisimula silang bumagsak hinawakan siya ni Rie at dahan-daang pinataas ang pagkakahawak hanggang sa halos maputol ang gulugad nito sa kalahati. Makalipas ang ilang sandali sa wakas ay pinakawalan niya siya mula sa kanyang halik sa kamatayan ngunit sa halip na tiyaking buhay pa siya binaha siya ni Renko ng maraming tanong. Matapos makita ang brain-dead na hitsura sa kanyang mukha tinanggap niya na si Rie ay talagang isang zombie kaya nagpasya si Chihiro na ipaliwanag ang lahat ng nangyari sa ngayon. Gayunpaman biglang sinimulan siyang salakayin ni Renko gamit ang bawat laruan at figurine na mapapatungan niya ng kanyang mga kamay kaya sinubukan niyang panatilihing protektado ang kanyang ulo habang naririnig ni Rie si Bobo na tumatawag sa kanya mula sa bubong. Nang sa wakas ay nakakuha ng pagkakataon si Chihiro na magpaliwanag nakita nila si Rie na nahuhulog sa bintana kaya sumugod siya at pinanood habang gumagapang ito palayo kasama si Bobo. Pagkatapos ay sinabihan niya si Renko na ilabas si Joguro sa paliguan at tumalon bago niya masabi sa kanya kung gaano kakaiba ang kinikilos ng kanyang lolo sa tuwing nakakakita siya ng solidong pares ng kumakatok. Sa sandaling sinubukan ni Chihiro na sundan si Rie tinanong ng kanyang ama kung bakit siya nasa bubong at pagkatapos sabihin ni Chihiro na oras na para pakainin si Bobo sinabihan niya itong magmadali para matapos na nila ang paglilinis. Nang sa wakas ay nakita niya si Rie sa mga palumpong kasama si Bobo nagtaka siya kung bakit nila kinakain ang mga dahon ng makamandag na halaman hanggang sa unti-unting bumalik sa normal ang mga mata ni Rie. Sa sandaling iyon nakuha niya ang kanyang katinoan at nagsimulang magtanong sa kanya kung bakit siya nasa labas na nakatapis lang ng tuwalya sa kanyang plot kaya hinagisan siya nito ng sando na isusuot. Pagkatapos ay lumabas si Renko kasama si Joguro na pagkatapos ay ipinahayag kung gaano siya ipinagmamalaki na naisip ng kanyang apo kung paano bubuhayin ang kanyang mahalagang Seida.
Tulad ng dati natarante si Chihiro at nagtataka kung sino ang taong Seida hanggang sasabihin sa kanya ni Joguro na hindi niya basta-basta mabibigyan sila ng Gayuma at asahan na mananatili silang buhay bilang mga zombie magpakailanman. Nang marinig ito sinubukan niyang magtanong ngunit sinimulan ni Renko na paalisin si Joguro sa kanyang likuran. Gayunpaman pinananatili ng matandang kilabot ang kanyang mahigpit na pagkakahawak at sinabi kay Chihiro na kailangan niyang tiyakin na si Rie ay nakakakuha ng sapat na ehersisyo pati na rin ang patuloy na supply ng knuckle alasong bulaklak upang pabagalin ang proseso ng pagkabulok hanggat maaari. Pagkatapos na sa wakas ay nagawang palayasin siya ni Renko nagpakita si Dun kay Miro at nagtanong kung alam niya kung ano ang kanilang pinag-uusapan ngunit wala siyang ideya. Tulad ng sinabi ni Joguro kay Chihiro na ang proseso ng nabubulok ay hindi mapipigilan magpakailanman si Renko ay naghagis ng isang klorera sa kanyang bungo na naging sanhi ng kanyang huling natitirang mga selula ng utak upang isara bago makuha ni Chihiro ang lahat ng mahalagang impormasyon na kailangan niya. Agad na sinabi ni Renko na aksidente ito at kahit alam nilang lahat na nagsisinungaling siya sinabihan siya ni Miro na huwag mag-alala at kinaladkad si Joguro pabalik sa loob. Pagkatapos ay nagpasya si Chihiro na gamitin ang lahat ng natutunan niya sa ngayon upang panatilihing buhay si Rie ngunit pagkatapos ay nakita siya ni Dun at nagtanong kung bakit suot ng isang kalahating hubad na sisiw ang kanyang kamiseta. Nang marinig ni Rie ang kanyang boses natakot si Rie na ang kanyang mga araw bilang kanyang undead na kasama sa kwarto ay sa wakas ay natapos na ngunit pagkatapos ay hiniling ni Chihiro kay Dun na hayaan siyang manatili at sinabi lamang na siya ay may responsibilidad na panatilihing ligtas siya. Ang biglaang hiling ng kanyang karaniwang walang pakialam na anak ay nagpawala sa kanya saglit kaya nagpasya siyang pag-isipan ito bago sabihin na natutuwa siyang makita si Chihiro na nakatuon sa isang bagay na walang kaugnayan sa zombies. Pagkatapos ay nagpasya si Chihiro na itago ang katotohanan sa kanya at natanggap ang pagkabigla ng kanyang buhay nang sabihin ni Dun na maaari siyang manatili. Matapos ipaliwanag na ang templo ay talagang dating kanlungan para sa mga kababaihan sinabi niya kay Chihiro na hindi magiging problema ang pagpapatira sa kanya kaya tuwang-tuwa niyang sinabi kay Rie na hindi na nila kailangang magpalusot. Tulad ng pagtatanong ni Dun kung nagsama na sila ipinaalala ni Renko sa kanya na narito pa rin siya at agad na naramdaman ni Rie na maaaring hindi madaling pushover si Renko tulad ng Dun. Napansin din ito ni Chihiro at sinubukang piliin ng mabuti ang kanyang mga susunod na salita ngunit bigla siyang tinawag ni Renko na isang manlalaro at sinabing magagalit ang kanyang ina sa paglabas ng kanyang mga melon bago kumuha ng kamiseta at tumakbo. Nang maglaon sa araw na iyon nagpasya si Chihiro na magsimulang mag-journal tungkol sa bawat detalye ng bagong buhay ni Rie bago ito lumabas para tanungin kung okay lang ba siya sa lahat ng stress na kasama niya. Pagkatapos niyang sabihin na kahit papaano ay nalaman na niya ngayon kung ano ang tunay na zombie tinanong niya kung bakit niya iniwan ang silid sa kanya at sinabing hindi siya tutol na ibahagi ito sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol doon dahil ang pagtulog sa parehong silid kasama niya ay maaaring humantong sa isang bagay na mas masahol pa kaysa sa malamig na halik. Sa susunod na sandali ay nagsimula siyang humiling na malaman kung ano ang kanyang pinag-uusapan at ito ay nagpapaalala sa kanya na hindi niya naaalala ang nangyari kanina kaya sinabi niyang ito ay imahinasyon lamang niya. Sa kabila ng kanyang mga kasinungalingan nakumbinsi siya na may nangyaring nakakahiya at pilit niyang sinisikap na sabihin ito habang iniisip ni Miro kung kailangan niyang gawing soundproof ang kanyang silid upang maiwasan ang lahat ng kanilang ingay. Kinabukasan nagpasya si Chihiro na gawin ang kanyang journaling ng isang bingo sa pamamagitan ng pagtatala ng kanyang katawan para sa anumang kapansin-pansing pagbabago. Ngunit nang unti-unti na niyang binibigyang pansin ang kanyang mga tinapay napahiya siya at sinubukan siyang pigilan. Sa hapagkainan ng gabing iyon nagtanong sina Miro at Dun kung bakit ayaw niyang sumama sa kanila sa hapunan. Kaya sinabihan niya si Miro na huwag nang mag-abala sa paggawa ng hapunan para sa kanya dahil ayaw niyang maging pabigat. Pagkatapos ay sinabi nilang dalawa na hindi ito magiging problema at sabihin sa kanya na subukang ilabas siya sa susunod. Di nagtagal pagkatapos ng hapunan nagpakita si Renko na may dalang mga supply para sa kanya at sinabing mamili siya para sa Under Armour bukas. Ngunit nang tumalikod na siya para umalis pinigilan siya nito at sinabing hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa relasyon nila ni Rie dahil wala naman silang ginawang kalokohan. Pagkatapos din niyang pasalamatan ang lahat bumalik siya at nagtago sa may pintuan para panoorin ang pagpapakain niya kay Bobo hanggang sa makita siya nito.
Pagkalipas ng ilang minuto inihatid siya nito sa paglalakad at ginugugol ang mga unang minuto na near record ang bawat kilos niya nang hindi napapansin na sinusundan sila ng mayordoma mula nang umalis sila ng bahay. Sa isang punto sinimulan ni Rien na ipaliwanag kung paano hindi na niya mararamdaman ang anumang bagay tulad noong siya ay tao bago sabihin na siya ay higit na masaya na maging isang zombie dahil sa wakas ay nakakakuha na siya ng sapat na kalayaan upang maranasan ang buhay. Kahit na hindi ito magiging katulad ng karaniwang tao. Pagkatapos niyang mangako na akuhin ang buong responsibilidad at tiyaking masisiyahan siyang maging zombie nagsimula na silang bumalik. Ngunit sa paghakbang pa lamang niya sa tawiran makalipas ang ilang sandali nakita niya ang isang kotseng mabilis na humaharurot patungo sa kanya at hinarap siya sa kabilang kalsada upang panatilihing ligtas siya. Nang mapagtanto na siya ay malamang na nagdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa sasakyan tumakbo siya para humingi ng tawad at sinabi nitong ayos lang siya hanggang sa makita niya ang masasamang pasa sa braso nito. Nang hindi na ito pinag-iisipan pa sinimulan niya itong linisin gamit ang kanyang dila at matapos mapagtanto na wala siyang planong huminto anumang oras sa lalong madaling panahon nagpasya siyang umupo at magsaya dito. Makalipas ang ilang araw sinimulan ni Ranko ang karaniwang shift sa restaurant ng kanyang mga magulang at pagkatapos mag-asikaso sa ilang mga customer bumalik siya sa kusina upang sigawan si Chihiro dahil sa hindi pagkakahawak ng kutsilyo ng maayos. Pagkatapos niyang sabihin sa kanya na huwag na siyang abalahin muli at sabihing nagsisisi siyang dumating para tulungan siya hinagod niya ang likod nito bilang parusa. Kaya lang pumasok ang mommy niya at sinabing mas cute sila kaysa sa dad ni Ranko noong una silang nagkagusto sa isa't isa. Nang sabihin sa kanya ni Ranko na itigil na ang kahihiyan sa kanya ginawa niya ito ng higit pa sa pamamagitan ng pagbibigay ng pahintulot kay Chihiro na paalisan siya kung gusto niya. Sinubukan muli ni Ranko na pigilan siya ngunit pagkatapos ay nadulas siya sa isa sa mga balat kaya hinawakan siya nito sa braso at hinayla siya pabalik. Pagkatapos sabihin sa kanila na kumuha ng silid umalis ang kanyang ina at agad na hinayla ni Chihiro ang kanyang kamay upang maiwasan ang anumang kakaibang tingin mula sa ibang mga empleyado. Pagkatapos ay sinabi ni Ranko na hindi niya kailangang humiwalay ng ganoon kabilis bago lumabas upang kontrolin ang kanyang emosyon. Ilang taon na ang nakalilipas naligaw siya sa isang sementeryo at nagsimulang iiyak ang kanyang mga mata hanggang sa lumitaw siya nang wala sa oras upang tulungan siya at nauwi sa kanyang pangarap. The day after both their parents introduced them to each other as cousins, Yuro and Ranko was excited for their first playdate dahil akala niya madali silang magkakasundo. Gayunpaman pagkatapos ng maraming oras na nakakaranas ng maraming atake sa puso mula sa kanyang mga zombie na pelikula tumakbo siya palabas upang umiyak bago nagalit sa kanyang walang pakialam na saloobin. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na makipaglaro sa kanya sa labas at nang sabihin niyang ang pagpunta sa labas ay masyadong boring pinatay niya ang TV at sinabing wala siyang pagpipilian dahil halos buong araw na niyang ginagawa ang gusto nito. Makalipas ang ilang minuto naglalakad sila sa labas kaya sinubukan niyang humingi ng iba pang libangan niya nang may pag-asang makakahanap siya ng mapagkakatiwalaan ngunit patuloy siyang nagsasalita tungkol sa mga zombie sa buong oras. Nang makakita siya ng isang hardin ng bulaklak na paglalaroan nagsimula siyang maghukay sa paligid ng isang puno at sinabing may mga alingaw-ngaw tungkol sa mga zombie na inililibing sa ilalim nito. Dahil dito ay unti-unti niyang napagtanto na ang kanyang Prince Charming ay talagang isang weirdo. Ngunit kung ano ang ganap na sumire sa kanyang kamangha-manghang opinyon sa kanya ay nang ang dalawang iba pang mga lalaki ay nagsimulang panunukso sa kanya para sa pagiging isang walang kaibigan na talunan. Pagkatapos niyang umiyak at tumakbo upang magtago sa sementeryo napagtanto niya rin na hindi siya natatakot dito dahil sa kanyang pagkagumon sa zombie at tuluyang nakalimutan ang kanyang nararamdaman para sa kanya noong oras na para umuwi kasama ang kanyang ina. Habang ang kanyang ina ay may huling pakikipag-chat kay Dun nang arap na siyang umuwi para makapagpahinga at sinabing ayaw na niyang magsabi ng kahit ano kay Chihiro nang magtanong ang kanyang ina. Sa panahon ngayon kalalabas lang nilang dalawa ng restaurant para magpa-deliver at kapag tinanong niya kung bakit siya ang nagdadala ng lahat ang sabi niya ay dahil buong araw siyang tamad sa kusina. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit sinusundan pa siya nito kung wala siyang planong tumulong. Kaya ipinaliwanag niya kung paano malamang natakutin ng kanyang kakilakilabot na saloobin ang kanyang mga regular na customer bago sila makarating sa kanyang bahay. Matapos sabihin sa kanya ng kanyang ama na itigil ang pagrereklamo tulad ng isang buntis na si Karen pinasalamatan niya si Ranko sa pagtitiis sa kanya at binigyan siya ng pahintulot na gamitin siya kung kailan niya gusto.
Makalipas ang halos isang oras nakarating sila sa huling dalawang paghahatid at sa sandaling magsimula siyang magreklamo muli tinanong niya kung tutol ba siya sa ideya na tulungan ang kanyang pamilya sa negosyo. Nang sabihin niyang kailangan niyang tingnan si Reyes sa lalong madaling panahon na curious muli ito tungkol sa kanilang relasyon kaya tiniyak niya sa kanya na sila ay platonic pa rin at palaging magiging ganoon. Pagkatapos ay sinubukan niya itong kulitin muli at tulad ng sinabi niya sa kanya na huminto nagpakita si Yashitaka at tuluyang nawala ito dahil ginawa siyang walang kwentang loner ng mga Diyos ng Anan habang si Chihiro na isang weirdo mula nang ipanganak ay kahit papaano ay nagagawang hilahin ang pinakamasamang sisiw. Habang nagsisimula siyang magtanong kay Chihiro ng maraming tanong para malaman kung anong uri ng risk ang ginagamit niya naalala ni Ranko na nakilala niya ito sa eksaktong lugar na ito 2 taon pagkatapos ng kanilang unang playdate. Kakalipat lang ng kanyang pamilya sa isang bahay sa kanyang kapitbahayan noon kaya inimbitahan siya ng kanyang ina para sa isa pang playdate. Sa kabila ng katotohanang wala na itong nararamdaman para rito gusto pa rin niyang magkaroon ng magandang relasyon. Ngunit nang iminungkahi niya ang paglalaro o pagpunta sa labas muli itong tumanggi para makapag-focus siya sa isang zombie book. Dahil dito ay tinanggap niya na naliligaw siya kaya iniwan siya nito sa silid at bumaba. Gayunpaman sinabihan siya ng kanyang ina na huwag sumuko sa kanya at iminungkahi na dalhin siya sa tindahan ng paupahang pelikula upang makahanap ng magandang palabas na maaari nilang panoorin ng magkasama. Sa kauna-unahang pagkakataon tila nasa sabik siyang may gagawin sa kanya ngunit mabilis niyang napagtanto kung bakit nang tumakbo siya sa seksyon ng zombie nang makapasok sila sa tindahan. Matapos siyang atakehin sa puso ng attendant ng tindahan tinulungan niya si Chihiro na mahanap ang pinaka-nakakatakot na pelikula at sinabi kay Ranko kung gaano kahanga-hanga ang kanyang pangako. Sa pag-uwi makalipas ang ilang minuto patuloy niyang inilabas ang anime na gusto niyang panoorin at kung gaano ito kaganda. Ngunit patuloy niyang ibinasura ang kanyang opinyon kay Yap tungkol sa mga zombie kaya kinuha niya ang pelikula at tumakbo pabalik upang ibalik ito. Agad niya itong sinubukang habulin ngunit nang biglang sumulpot ang isang asong naliligaw binitawan niya ito at tumakbo sa isang sulok habang nakaluhod ito at nagsimulang umiyak. Nang makita kung gaano siya kawalang pagtanggol nagpasya siyang kumilos bilang isang lalaki sa unang pagkakataon sa kanyang buhay at kumuha ng bakal na tubo bago sumigaw at kumaway hanggang sa umalis ang aso. Pagkatapos ay hinawakan ni Ranko ang kanyang kamay sa natitirang bahagi ng kanilang paglalakad pauwi at pinamamahalaang umupo sa buong pelikula nang hindi naluluha ang kanyang mga mata. Di nagtagal pagkatapos ng biyahe pababa sa memory lane pareho silang gumawa ng huling paghahatid kaya sinabihan siya nito na huwag mag-alala tungkol sa pagbabalik sa restaurant dahil karamihan sa trabaho ay natapos sana ng ibang mga manggagawa. Gayunpaman nang tumalikod na siya para umalis hinayla siya nito pabalik sa isang pader at biglang sumandal para halikan. Sa susunod na sandali siya ay gumagalaw pabalik at sinabi sa kanya na huminto sa pagyayelo tulad ng isang mannequin sa tuwing may sumusubok na humalik. Pagkatapos ay tumakbo siya at nagsimulang mag-isip tungkol sa paraan ng paghalik ni Rie sa kanya bago pumunta sa gilid ng kalsada at nagpas siyang huwag na huwag susuko sa kanyang nararamdaman. Noong gabing iyon nagpasya si Rie na samahan sila sa mesa sa unang pagkakataon at nagpasya si Chihiro na gawin itong isang lubhang hindi komportable na karanasan sa pamamagitan ng pag-film sa bawat pulgada ng kanyang mga cake sa harap ng buong pamilya. Kapag sinabi niya sa kanya na huminto ipinaalala niya sa kanya na kailangan nilang bigyang pansin ang bawat maliit na pagbabago sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad na pagod si Dun sa kanyang kaitakot-takot na pag-uugali at sinabihan siyang mag-focus sa pagkain kaya ibinalik niya ang camera sa stand nito. Tulad ng pagtatanong ni Dun kay Rie kung siya ay isang hardcore vegetarian na kumakain lamang ng damo sa buong araw si Jaguro ay nabigla sa mga tulya sa kanyang sopas kaya ipinaalala ni Mira sa kanya na normal na kainin ang mga ito. Di nagtagal pagkatapos noon kinumplito ni Chihiro ang kanyang pang-araw-araw na journal entry at agad na ipinagpatuloy ang kanyang siyentipikong pananaliksik sa pamamagitan ng pagtitig kay Rie habang sinusubukan nitong tamasahin ang liwanag ng buwan. Sa sandaling iyon gumapang si Bobo sa loob at pagkatapos na paginahin ang kanyang mga kalamnan sa lalamunan sa loob ng ilang minuto ibinaton niya ang isang bola ng mga nakal-alasong dahon. Naisip ni Chihiro kung ganoon din ang gagawin ni Rie kaya kinuha niya ang kamera para ipagpatuloy ang kanyang nakakatakot na paggawa ng pelikula. Matapos ang hindi mabilang na mga nabigong pagtatangka na pigilan siya pumayag siyang hayaan siyang mag-film ngunit ipinangako sa kanya na gagawa siya ng isang napakahalagang bagay para sa kanya.
Madali siyang pumayag na gawin ang anumang gusto nito kaya kinaladkad siya nito sa mall kinabukasan para sa kanyang unang karanasan sa pamimili. Nang sa wakas ay pumili siya ng magandang bagay at makitang hindi man lang siya pinapansin na asar siya kaya nagtanong siya kung bakit hindi pa rin siya nakakapagpasya kung alin ang babayaran. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung gaano kahalaga ang pumili ng tama dahil ito ang unang beses niyang mamili kasama niya. Pagkatapos sabihin sa kanya na mag-enjoy ng mas mabilis para makaalis sila tinitingnan niya kung tirek na ang araw at patuloy na nagre-record para makita kung ang paglabas sa araw ay nagdaragdag kung gaano kabilis ang pagkabulok ng kanyang katawan. Gayunpaman nang makita kung gaano siya kasaya na pagtanto niya kung gaano kalungkot ang kanyang buhay bago ang droga at masama ang pakiramdam na kailangan niyang dumaan para lang maranasan ang isang bagay na normal. Samantala si Ranko na nagpasya na lamang na magpalipos ng araw sa pagre-relax ay naglalakad sa pampublikong paliguan ng bayan upang ibabad ang kanyang mga pitchel. Pagkalipas ng ilang minuto naalala niya ang cheesy na pag-amin na ginawa niya sa tulay at iniisip kung tutugan pa ba ito sa nararamdaman niya sa paraang gusto niya. Makalipas ang ilang sandali sinubukan niyang suriin ang kanyang timbang ngunit ang pag-iisip na si Chihiro ay nagsasaya kasama si Rie ay nagalit sa kanya kaya nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kung paano niya sinubukang makipaglaro sa kanya hanggang sa magpakita si Miro sa kanyang mga kaibigan. Nang tanungin ni Miro kung hindi na siya nagtatrabaho sa restaurant ipinaliwanag niya na wala lang silang masyadong gagawin noong nakaraang araw tinanong din niya kung bakit niya dinala ang kanyang mga kaibigan sa paliguan. Habang ipinapaliwanag ni Miro kung gaano ka-boring sa ibang lugar ang kanyang mga kaibigan ay nagsalitan sa pagtitig sa mga paninda ng isa't isa. Pagkatapos ay sinamantala ni Ranko ang pagkakataong magtanong tungkol kay Chihiro at pagkatapos sabihin sa kanya ni Miro ang tungkol sa petsa ng pamimili nila ni Rie nagpanggap itong walang pakialam at nagpasyang samahan sila sa paliguan. Pagbalik sa mall sa wakas ay pumili si Rie ng damit at nabigla si Chihiro sa ganda nito kaya pinuri niya ito ng hindi man lang namamalayan. Habang naglalakad sila upang maghanap ng isa pang atraksyon napansin niya ang isang shopping bag sa kanyang kamay at tinanong kung ano ito ngunit sinabihan siya nito na huwag mag-alala tungkol dito. Noon lang tinawagan ng isang especially na bumubuntot sa kanila ang kanyang ama para humingi ng mga bagong order ngunit pagkatapos makatanggap ng update sa kanilang kasalukuyang lokasyon sinabi ni Dan Ichiro sa kanilang lahat na patuloy na maghintay ng tamang sandali upang maisagawa ang plano. Makalipas ang ilang sandali na intriga si Rie sa prop zombie sa isang haunted house at sinubukang sabihin kay Chihiro ang kanyang opinyon sa makeup bago napagtanto na natroma lang siya. Pagkatapos umalis sa haunted house pinagtatawanan siya nito dahil hinayaan niya ang isang bagay na halatang takutin siya sa kabila ng kanyang pagkagumon sa mga horror movies at ipinagtanggol niya ang kanyang kakulangan sa mga bola sa pamamagitan ng pagsasabing ang mga haunted house ay mas masahol pa kaysa sa lahat ng mga pelikulang napanood niya kailanman tulad ng pagpatong niya sa kanyang ulo sa mesa para sa isang mabilis na pag-idlip. Naglabas siya ng isang espesyal na Amerikana at ipinaliwanag kung paano nila ito pupunuin ng tuyong yelo upang matiyak na ang araw ay tumigil sa pag-apekto sa kanyang katawan para makalabas siya tulad ng isang normal na tao. Ito ay nagiging sanhi ng kanyang pagiging emosyonal ngunit pagkatapos ng isang minutong paghikbi na pagtanto niya na ang kanyang katawan ay hindi na kayang magpaluha. Bagamat ipinangako niyang tutulungan siyang matuto pa tungkol sa mga zombie ang pagkabaliw ni Dan Ichiro ay umabot sa mga bagong taas habang siya ay nagiging mas determinado kaysa dati na makuha siya upang maipagpatuloy niya ang mga nakakatakot na photoshoot. Sa sandaling iyon nagsimulang humingi ng lason ang tiyan ni Rie kaya sinabihan siya ni Chihiro na kumain at umalis upang kumuha ng regular na pagkain ng tao. Sa sandaling makarating siya sa isang tiyak na distansya nagpa siya ang mga especially ni Dan Ichiro na hulihin si Rie ngunit bago sila makalapit nagpakita si Yasutaka at nagsimulang kumilos na parang mga besties sila. Siya sa una ay nalilito sa kanyang hanggal na pagtatangka sa pagiging makinis hanggang sa ipaalala nito sa kanya ang noong sila ay nagkita sa may bakod sa paaralan at nagtanong kung gusto niyang sumama sa pamimili. Habang sinusubukan niyang tanggihan siya sa pinakamagandang paraan na posible sinubukan ng mga especially na alamin kung sino ang relentless loser at nagpa siya na makita kung ano ang eksaktong plano niyang gawin kay Rie. Nang bigla niya itong hinawakan sa braso at tumakbo palayo nagsimula silang mag-alala na baka nakita niya sila ngunit pagkatapos tiyakin sa isa't isa na siya ay masyadong hanggal para hindi mapansin nagpa siya silang sundan sila ng malapitan.
Sa susunod na sandali dinala ni Yasutaka si Rie sa labas at iminungkahi na maupo sa bench tulad ng isang normal na mag-asawa ngunit lumakad siya pabalik sa lilim at sinabing hindi niya gusto ang nasa labas kapag maliwanag ang araw. Nang makita na ang walang kwentang simp ay tumanggi na tanggapin ang pahiwatig ang mga especially iya ni Dan Ichiro ay nagpa siya na magpatuloy sa plano kaya't ang unang lalaki ay nagpatombo kay Yasutaka habang ang dalawa pa ay hinawakan si Rie at sinubukang tumakas. Gayunpaman nagsimulang masira ang kanilang plano nang gumamit siya ng lakas ng zombie para makalaya at humawak sa isang bangko habang sumisigaw para sa tulong. Sa oras na iyon si Chihiro na kababalik lang dala ang kanyang pagkain ay agad na nagsimulang maghanap sa paligid para sa kanya hanggang sa makarinig siya ng mga sigaw mula sa looban at tumakbo palabas sa tamang oras upang makita siyang napunit ang isang bangko sa lupa. Habang sinisimulan niya itong indayog para tamaan ang sinumang sumusubok na lumapit tinawag ni Chihiro ang kanyang pangalan kaya ibinaba niya ito at dumiretso sa kanyang mga bisig para sa kaligtasan. Pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga kalunos-lunos na kidnapper na nabigo sa isang bagay na inupahan sila pumunta siya sa isa sa kanila para tanungin kung sino ang nagpadala sa kanila. Sa sandaling iyon nagpa siya silang hulihin siya sa halip at pinamahalaan na makapasok sa kanilang getaway car bago mahuli si Rie. Pagkatapos ay tinawagan nila ang kanyang ama para tanungin kung gusto niyang ialis si Chihiro ngunit sinabihan siya ni Dan Ichiro na dalhin siya para sa wakas ay makausap niya ang lalaking nagnakaw ng kanyang mahalagang anak. Ilang araw na ang nakalilipas sinimulan na ni Mero na linisin ang compound nang maghanda ang Don na lumabas. Pagkatapos sabihin na malamang na maghahapunan siya sa labas sinabihan niya itong huwag mag-alala kay Chihiro dahil malamang na siya na ang bahala sa sarili niya at kay Rie. Ipinaliwanag pa niya kung gaano siya naging proud kay Chihiro sa pag-step up at pagiging responsable sa halip na laging umasa sa kanya sa bawat maliit na bagay. Makalipas ang ilang oras umakyat siya sa kanyang silid at nakita siyang gumagawa ng isang bagay na malamang na konektado kay Rie kaya nagpa siya siyang hayaan itong tumutok habang ginugugol niya ang halos buong gabi sa pagsusulat. Sa paaralan ng sumunod na araw ang kanyang kaibigan na si Shinoda ay nagdala ng isang peking pahayagan bilang patunay na ang mga zombie ay naging bahagi na ng lipunan ngunit sinabi sa kanya ni Miko na wala itong anumang kahulugan dahil narinig nila ito sa balita. Matapos sabihin ni Shinoda na malinaw na kinokontrol ng gobyerno ang balita upang itago ito sinabi pa rin ni Miko na hindi ito posible dahil nakita na nila ang mga zombie para sa kanilang sarili. Sumang-ayon si Shinoda at sinabing may zombie talaga na malapit sa kanila kaya tinanong ni Miko kung si Mero. Nang marinig ito sinabihan siya ni Shinoda na ihinto ang pag-iisip ng mga baliw na teorya bago sabihin na tiyak na ito ang guro ng sining. Ilang araw lang ang nakalipas may nakalimutan siya sa studio at sinusubukang bawiin iyon nang makita niyang may kinakain si Yamaguchi sa kanyang handbag bago nilamon ang isang mabigat na tipak ng hilaw na karne. Dahil dito naalala ni Mero ang umaga na nakarating siya sa paaralan at may nakita siyang gumagalaw sa bag ni Yamaguchi. Matapos niyang ipaliwanag ang takot na naramdaman niya noong umagang iyon nakumbinsi si Shinoda na si Yamaguchi ay isang zombie at sinabing kailangan nilang mangalap ng ebidensya para patunayan ito. Makalipas ang ilang oras bumalik sila para mahuli siya sa akto at tulad ng inilarawan ni Shinoda nagpakita siya sa studio para pakainin ang anumang hayop na dinadala niya buong araw. Gayunpaman nang buksan niya ang bag itinulak ng mga batang babae ang mga estatwa sa mesa at napadpad sa kanyang sasakyan makalipas ang ilang minuto. Nang sa wakas ay tanungin nila kung bakit siya nagdala ng buwaya sa paaralan ipinaliwanag niya kung gaano niya ito kamahal at sinabing hindi niya kayang iwanan itong mag-isa sa bahay. Tinanong noon ni Shinoda kung bakit tila pamayat siya kamakailan at ipinaliwanag niya na ang hilaw na karne na kinain niya noong isang araw ay hindi tama sa kanyang digestive system. Sa clubroom kinabukasan sinubukan nilang humanap ng isa pang walang kabuluhang teorya ng zombie na hahabulin at sa pagkakataong ito ay sinabi ni Miko na natagpuan niya ang perpektong isa. Minsan sa loob ng isang linggo naglalakad siya pauwi nang makasipsip siya ng nabubulok na laman at nagpas siyang sundin ang amoy tulad ng ginagawa ng sinumang matinong tao. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad nakarating siya sa isang bahay at sumilip sa bakod upang makita ang isang basurahan na puno ng mga buto. Sa susunod na sandali hinawakan siya ng isang lalaki sa balikat at tinanong kung ano ang hinahanap niya bago siya dinala sa loob kung saan ipinaliwanag ng kanyang asawa na sinusubukan nila ang mga recipe para sa kanilang bagong ramen shop. Nang ihain niya kay Miko ang isang plato halos masusuka siya ng amoy ngunit siniguro ng ginang na sulit ang bawat kagat nito kaya nag-atubili siyang kumuha ng una at naubos ang buong mangkok.
Matapos magtaka kung paano niya naging kaibigan ang isang walang kaalam-alam na dummy, tinanong ni Shinoda kung paano nauugnay ang kwento sa kanilang misyon ng zombie, kaya ipinaliwanag ni Miko kung paano magustuhan din ng zombie ang ramen tulad ng mga normal na tao. Makalipas ang ilang oras, napadpad sila sa playground at tulad ng sinabi ni Shinoda sa kanila na hinding-hindi siya susuko hanggat hindi siya nakakahanap ng zombie casual na sinabi ni Miro na may nakatira sa kanyang bahay. Pareho silang natigilan sa gulat at nang tanungin ni Shinoda kung may ideya ba siya sa sinabi niya, siniguro niya sa kanila na totoo iyon, kaya nagsimulang magplano si Shinoda na ilantad si Rie sa buong mundo. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Miro na kalimutan ang tungkol dito dahil hindi pinahihintulutan ng templo ang anumang panghihimasok sa privacy. Pagkatapos ay tinanong ni Shinoda kung ligtas bang mamuhay kasama ang isang zombie, kaya sinabi sa kanila ni Miro ang lahat tungkol sa vegetarian diet at pangako ni Rie na maranasan ang isang regular na buhay. Nang marinig ito, pareho silang nagtanong kung paano mabubuhay ang isang zombie nang hindi kumakain ng utak, ngunit si Miro ay naubusan ng mga sagot at sinabing si Chihiro ay malamang na may lahat ng mga detalye. Ilang sandali pa nagsimula na silang umuwi at nang biglang sinabi ni Shinoda na dapat pigilan ng kanyang ina si Chihiro sa lahat ng kasiyahan kasama si Rie, pinaalalahanan siya ni Maiko na bumalik na ang nanay ni Miro sa kanyang mga ninuno. Agad siyang humingi ng paumanhin, ngunit sinabihan siya ni Miro na huwag mag-alala at dumaosda sa riles bago naalala ang araw na sinubukang suriin ng kanyang ina ang kanyang temperatura at sinabing wala siyang maramdaman. Pagkatapos ng mabilis na paghinto sa grocery store, bumalik siya sa bahay, ngunit matapos marinig si Chihiro na nakikipagtalo kay Ranko, nagpasya siyang magtungo muna sa sementeryo. Sa lapida ng kanyang ina, makalipas ang ilang minuto, nakita niya ang kakaibang merienda na inihanda ni Chihiro para sa kanya at inisip kung unti-unti na itong nagwawala bago maglagay ng regular na pagkain sa paligid nito. Maya-maya lang ay nagpakita na si Rie, kaya tinanong ni Miro kung may pinuntahan din ba siya. Pagkatapos ay sinabi ni Rie na lumabas lamang siya upang bigyan ng espasyo sina Chihiro at Ranko bago ipahayag ang sama ng loob niya sa biglaang pagsalakay sa kanilang buhay. Matapos ay pangako ni Miro na wala silang problema sa pamumuhay kasama siya, sinabi ni Rie na iginagalang niya siya sa pagiging malaya at nagtanong kung maaari niyang simulan ang pagtulong sa ilang mga gawaing bahay. Nang siya ay sumandal upang magtanong muli, naramdaman ni Miro ang isang aura na katulad ng mayroon ang kanyang ina at nagsimulang mamula dahilan upang isipin ni Rie na nilalagnat siya. Pagkatapos ilagay ang isang kamay sa kanyang noo, humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya naramdaman ang anumang bagay na katulad ng ginawa ng nanay ni Miro ilang taon na ang nakalilipas, kaya hindi sinasadyang tinawag ni Miro ang kanyang ina. Nang mapagtanto ang sinabi niya, sinubukan niyang tumakas at nadulas, kaya pinabalik siya ni Rie sa loob para balutin ang pasa. Sa paaralan, kinabukasan sumuko si Shinoda sa paglalantad kay Rie pagkatapos nilang pareho na makita kung gaano siya kaganda at kabaitan. Ilang minuto pagkatapos ng pagkidnap, si Chihiro ay itinali at itinapon sa isang bakanteng silid sa isang lugar sa mansyon ng pamilya ni Rie. Pagkatapos ay inihain siya ng isang katulong ng isang baso ng tsaa bilang isang mainit na pagtanggap at bumalik sa labas habang siya ay nagsimulang gumulong sa paligid at humihiling na palayain. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iingay, binuksan ni Eria ang pinto at sinabihan siyang isara ang impyerno para sa wakas ay matamasa niya ang kapayapaan at katahimikan. Kapag nagreklamo siya tungkol sa ingay ng mansyon nitong mga nakaraang araw, ipinaalala nito sa kanya na sila ang kumidnap sa kanya. Dahil dito, napagtanto niya na siya ang kasumpa-sumpa na si Chihiro na sinusubaybayan ng kanyang asawa, kaya pumasok siya upang tingnan siya ng mabuti at nagpakilala. Pagkatapos ay pumunta siya sa bench sa tabi niya para ipakita ang kanyang drumsticks at itinanong kung nalampasan na ba nila ni Rie ang pag-uusap. Nagulat siya sa biglaang tanong at umaktong hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan nito, ngunit sinabi niya sa kanya na itigil na ang aksyon. Sa susunod na sandali, naalala niya na si Rie ay naging zombie na at nagtanong kung wala siyang nagawa dahil ang kanyang balak ay isang madumi at nabubulok na gulo. Siya ay tumugon sa pamamagitan ng pagpapahayag kung gaano siya nabigo nang marinig ang isang ina na nagsasabi ng mga bagay tungkol sa kanyang anak na babae. Ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Eria na hindi talaga siya ang ina ni Rie. Ipinaliwanag pa niya na siya ang pangalawang asawa ni Dan Ichiro at nang tanungin niya kung bakit hindi kailanman sinabi ni Rie ang tungkol dito, sinabi niya sa kanya na ito ay isang lihim ng pamilya na kakaunti lang ang nakakaalam. Pagkatapos ay nagpasya siyang ibigay sa kanya ang kanyang kwento ng buhay at sinabing una siyang sumali sa pamilya bilang isang katulong.
Matapos sabihin sa kanya na huwag isipin na siya ay isang mababang antas na hindi marunong bumasa at sumulat tulad niya ipinaliwanag niya kung paano kumuha ang pamilya ni Dan Ichiro ng mga babaeng matataas na klase bilang mga katulong para sa kanya upang mapili niya kung alin ang gusto niyang pakasalan. Noon tinanggihan ni Dan Ichiro ang hindi mabilang na mga badis na inupahan ng kanyang pamilya para sa kanya at nang sa wakas ay nagpakita si Eria sinabi nila sa kanya na sumuko dahil ang lahat ay nagsimulang maniwala na hindi siya gusto ng mga babae. Gayunpaman nilinaw niya na hindi lang niya gusto ang pangit gold digging host at naging determinadong siya ang magnanakaw sa kanyang puso. Pagkalipas ng ilang araw napansin niya ito at naging intriga kaya't nananatili siya sa tabi niya araw-araw. Sa kabila nito tumanggi pa rin siyang dalhin siya sa Pound Town at tinatrato lang siya na parang eye candy dahilan para unti-unti rin siyang maniwala na mas gusto niyang mabugbog ang kanyang likod. Nagbago ang lahat noong araw na nagpa siya ang kanyang pamilya na mag-host ng isang fencing tournament para makalakam ng pondo para sa mga taong may kapansanan at mag-imbite ng maraming tao hanggat maaari. Sa hindi nakakagulat madaling nakapasok si Dan Ichiro sa panghuling tunggalian ngunit matapos talunin ang kanyang kalaban nagalit siya sa kanya dahil sa sadyang paglalaro ng malambot para lamang hayaan siyang manalo. Ang kanyang pamilya ay tila naayos na ang paligsahan upang matiyak na siya ay nanalo at ito ay naging dahilan upang siya ay manatiling masama hanggang sa matapos ang lahat. Ngunit sa pag-alis ng lahat sa venue huminto ang isang batang babae na naka-wheelchair para ibalik ang kanyang fencing glove at sinabi sa kanya na mali na hayaan ang kanyang emosyon na pumalit sa ganoong paraan. Ilang araw lamang pagkatapos noon nag-propose siya sa kanya na talagang walang saysay sa lahat sa kanyang pamilya. Kaya nagsagawa sila ng pagpupulong para ipahayag ang kanilang hindi pagsang-ayon sa kasal dahil walang nakakaalam kung sino ang nanay ni Ri at hindi rin nila nagustuhan na ang tanging tagapagmana ng pamilya ay gustong magpakasal sa isang sisiw na may kapansanan. Gayunpaman nagbanta si Dan Ichiro na iiwan ang pamilya kung tumanggi silang tanggapin siya at nilinaw din na hindi niya kukonsintihin ang anumang uri ng kawalang galang sa kanyang asawa. Dahil wala silang ibang mapagpipilian lahat sila ay nag-aatubili na tinanggap ang kasal. Ngunit pagkatapos manganak kay Risha ay namatay at si Dan Ichiro ay nahulog sa isang mahaba madilim na depresyon. Bagamat ang iba ay natatakot na sa kalaunan ay mamatay siya at iniwan siyang magpakalunod sa kanyang paghihirap nagpa siya si Haruya na alagaan siya araw-araw hanggang sa siya ay gumaling. Bilang resulta ng kanyang dedikasyon nagpa siya siyang pakasalan siya at naisip niya na ang buhay ay sa wakas ay magiging isang kakaibang pelikula sa Disney kasama ang kanyang Prince Charming ngunit tumanggi siyang hawakan siya mula noon. Noong una ay nalito si Chihiro at naisip na ayaw ni Dan Ichiro na makipag-usap sa kanya kaya ipinaliwanag niya sa mabagal na utak na birhen na hindi siya nababanat ng kanyang sausage sa kabila ng maraming taon ng kasal. Bagamat noong una ay tinanggap niya na gusto lang niyang may magsilbing nanay ni Ri palagi niyang ipinaramdam dito na hindi man lang siya bahagi ng pamilya. Sa isang punto napagod siya sa paghihintay na kumilos siya at iminungkahi na mag-honeymoon trip ng magkasama ngunit nagulat siya na hindi niya naisip na isama si Ri at nauwi rin sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito naniniwala si Eria na isa lamang siyang overprotective na ama hanggang sa araw na tinawag siya ng mayordomo ni Dan Ichiro sa pag-aaral at sinabihan siyang sumuko sa pagtanggap ng kanyang pagmamahal. Laking gulat niya nang marinig ang mga salitang iyon at akala niya ay nasisiraan na siya ng bait ngunit pagkatapos maglabas ng ilang libro ipinakita niya rito ang isang silap kaya tumingin siya sa loob at nakita niya si Dan Ichiro na naghahanda kay Ri para sa isang photoshoot. Matapos ipaliwanag kung paano niya ginugugol ang bawat taon sa panonood sa kanya tinanong niya si Chihiro kung nakasama na ba niya ang isang cougar at inilabas ang kanyang mga pitchel para sabunutin ang mga ito sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinubukan niyang humalik ngunit tumalikod ito para iwasan ito at sinabing sa mga zombie lang siya. Sa sandaling sinimulan niyang imulat ang kanyang mga mata at magtanong kung bakit napaka-unfair ng mundo nagpakita si Bago kaya hinawakan niya ito at sa tingin niya ay may pag-asa pa hanggang sasabihin sa kanya ni Chihiro na isa rin siyang zombie. Sa sandaling iyon bumalik ang katulong upang dalhin siya kay Dan Ichiro at pagkatapos niyang magsimulang magyakan tungkol sa pag-alam sa kanyang mga karapatan sinabi ni Eria sa kasambahay na magpasalamat na kahit papaano ay naging kapaki-pakinabang siya kay Dan Ichiro. Habang hinahatak niya si Chihiro sumakay si Ri ng taxi at itinuro ang driver sa bahay niya dahil alam na niya kung sino ang nasa likod ng kidnapping. Makalipas ang ilang sandali ibinaba si Chihiro sa isa pang madilim na silid at mabilis na napagtanto na siya ay nasa espesyal na silid ni Dan Ichiro nang magsimulang lumiwanag ang lahat ng kanyang mga larawan ni Ri.
Pagkatapos magpasalamat sa kanya sa pag-aalaga sa kanya hanggang ngayon ipinaliwanag ni Dan Ichiro kung paanong ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay nagpalakas lamang sa kanyang pagmamahalan bago sabihin kay Chihiro na hinding-hindi niya ito patatawarin sa kanyang panlilinlang kay Ri. Makalipas ang ilang sandali nagsimulang mag-alala si Chihiro na baka hindi na siya makalabas ng buhay habang pinatulak siya ni Dan Ichiro sa maid sa isang madilim na koridor. Kapag humihingi siya ng pahinga sa banyo sinabihan siya nito na pakalmayan ang sarili sa lugar kung talagang kailangan niyang pumunta kaya tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Pagkatapos mangako na hindi siya pahihirapan binuksan ni Dan Ichiro ang pinto patungo sa fencing dojo kung saan una niyang nakilala ang ina ni Ri at nabigla si Chihiro sa aktwal na laki nito. Sa susunod na sandali nakita niya si Dan Ichiro na bumunot ng isang fencing sword at napagtanto na ang propesyonal na psycho ay gustong makipagduel sa kanya ngunit siya ay sumang-ayon dito para lamang patunayan na siya ay mas may kakayahang protektahan si Ri. Sa parehong oras dumating si Ri sa mansyon at ang kanyang taxi driver ay nasa sabik habang iniisip niya kung magkano ang malamang na babayaran niya. Habang pinipilit niyang buksan ang pintuan sa harap binati siya ng dalawang kasambahay at sinabing masyadong abala ang kanyang ama para makipag-chat. Kapag hinihiling pa rin niyang makita siya iminumungkahi nilang matulog muna sa harap ng dalawa sa mga especially iya bago subukang hulihin siya ng lambat. Sa sandaling iyon ang punong kasambahay ay bumalik sa unang silid upang sabihin kay Eria ang tungkol sa pagbabalik ni Ri ngunit tinanong ni Eria kung bakit niya iisipin na may kahulugan si Ri sa kanya. Samantala si Ri ay inihagis lang sa isang kama sa basement ng dalawang maid na sumalubong sa kanya. Pagkatapos nilang humingi ng paumanhin para sa pagiging magaspang at sabihin na sumusunod lamang sila sa mga utos inutusan niya silang palayain siya ngunit nagsimula silang tumawa at nagpasyang parusahan siya dahil sa pag-aakalang kaya niyang palayain ang kanyang bibig. Pilit niyang sinusubukang pigilan ang mga ito ngunit dinaig nila siya at sinuot siya sa isang kasuotang kasambahay pagkaraan ng ilang sandali. Nang magsimula silang mag-isip kung gaano siya kaganda nagalit siya at inutusan silang tanggalin ang gayong nakakahiyang damit sa kanyang katawan ngunit pinapataas lamang nito ang kanilang pagkahumaling sa kanya. Habang nagsisimula silang mag-isip ng higit pang mga ideya sa damit para sa kanya si Chihiro na katatapos lang magsuot ng fencing suit ay nagreklamo tungkol sa hindi patas na pagtrato. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Danikiro na subukan ang isang strike sa anumang martial art na alam niya ngunit ipinaliwanag pa ni Chihiro na wala siyang alam tungkol sa pakikipaglaban. Nagdulot ito sa kanya ng higit na pagkabalisa sa katotohanang tumakas si Ri kasama ang isang walang silbi na mahina. Nang tanungin niya kung bakit tatanggihan niya ang kanyang proteksyon na makasama ang isang talunan sinimulan siyang kutsain ni Chihiro dahil sa hindi niya alam ang mga paghihirap ng kanyang anak. Pagbalik sa basement pinalitan lang ng mga kasambahay ang suot ni Ria sa isang bunny girl costume at agad na naghanap ng susunod. Ngunit bigla niyang napagdesisyonan na ikulong at nabasag ang cuffs na ginamit nila sa pagtali sa kanyang mga kamay. Samantala pilit na iniintindi ni Dan Ichiro kung bakit siya pinagtatawanan ni Chihiro. Kaya ipinaliwanag ng adik sa zombie kung gaano siya katanga at narcissistic na isipin na ang paghamon sa kaibigan ng kanyang anak na babae sa isang tunggalian ay ang tamang paraan upang patunayan ang kanyang halaga bilang isang ama. Nang ipahiwatig din niya kung gaano siya nasasaktan para sa pagkuha ng mga katakot-takot na larawan ng kanyang kaarawan nagulat si Dan Ichiro at nagtanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang sikreto. Habang ipinapaliwanag ni Chihiro kung paanong ang kanyang mga aksyon ang naging dahilan upang tumakas si Ria tumakbo siya paakyat sa hagdan upang iligtas siya ngunit huli na ang huli habang sinasaksak ni Dan Ichiro ang kanyang midsection sa sandaling binuksan niya ang pinto. Natigilan si Ria at ang lahat ng mga katulong nang makita ang espada na tumama sa katawan ni Chihiro ngunit bigla niyang hinawakan ang mukha ni Dan Ichiro at naghatid ng isang headbutt na nakakabasag ng bungo na nag-iwan kay Dan Ichiro na sumisigaw sa sakit. Nang tanungin ni Ria si Chihiro kung ayos lang siya sinubukan niyang tumugon ngunit pinirito ng kanyang bunny outfit ang mga labi ng kanyang walang laman na utak. Habang nagsisimula siyang bumubulusok kung gaano siya kaganda hiniling ni Dan Ichiro na malaman kung paano niya binabaliwala ang espada sa kanyang tiyan. Kaya't nag-isip siya ng ilang sandali at sinabing ito ay marahil ang adrenaline. Gayunpaman matapos maalala ang gabing nilinis ni Ria ang kanyang sugat gamit ang kanyang dila na pagtanto niya na maaaring nahati niya ang ilan sa kanyang lason at sinasabing naging first half zombie. Sa susunod na sandali nagpa siya si Dan Ichiro na pugutan siya ng ulo at hinawakan ang pangalawang espada upang tapusin ang trabaho ngunit hinugot ni Ria ang isa mula sa katawan ni Chihiro at hinaranggan ang pag-atake bago sinabihan siyang huminto sa kanyang kabaliwan.
Pagkatapos niyang magpasya na maging kalaban niya kung tumanggi siyang tumigil, tinanong niya kung bakit siya lumalaban sa kanya kung gusto lang niyang makita siyang masaya muli. Nangako siyang aayusin siya at sinabing nakapag-book na siya ng mga flight para mailabas sila ng bansa para makapagsimula sila sa paggamot. Ipinaalala pa niya sa kanya na si Chihiro ay masyadong sira para talagang alagaan siya, ngunit pagkatapos ay tinanggihan ni Ria ang alok at sinabing hindi niya iniisip na mamuhay ng maikling buhay basta't makakasama niya si Chihiro. Ang pagtanggi ay dinudurog ang bawat hibla ng pag-asa na mayroon si Danichiro, kaya tinanong niya kung ang kaunting kalayaan ay talagang sulit na isakripisyo ang buhay na ibinigay niya sa kanya. Noon lang hinawakan muli siya ni Chihiro sa mukha at tinanong kung naisip na ba niyang ibigay sa kanya ang talagang gusto niya. Dahil dito naalala niya kung paano niya isinara ang bawat maliit na kahilingan na ginawa ni Ria sa mga nakaraang taon at nang sabihin ni Chihiro na gusto lang niya ang isang regular na buhay, nasira siya at tinanggap na kasalanan niya ang lahat. Matapos bigyan siya ng sandali upang tanggapin ang bigat ng kanyang sariling kawalan ng kakayahan, inamin ni Chihiro na hindi niya palaging mapoprotektahan si Ria at nagtanong kung maaari ba siyang maging sapat na gulang upang tulungan sila pagdating ng panahon. Pagkatapos ay tinanong muli ni Danichiro si Ria kung ito ba talaga ang gusto niya at nang sabihin niyang oo, binigyan niya ng pahintulot si Chihiro na alagaan siya, ngunit sinabing ito ay hanggang sa makahanap siya ng permanenteng lunas para sa kanyang kondisyon. Bago umalis, hinailan niya si Chihiro palapit at binantaang ibebenta niya ang kanyang mga mani sa isang auction house kung maisipan pa niyang pumalakpak siya. Habang papaalis siya, sinubukan ni Chihiro na itanggi ang katotohanan na naghihintay siya ng tamang sandali para makabasag, ngunit pagkatapos ay ang pagkawala ng dugo ay nawalan siya ng malay. Pagkaraan ng araw na iyon, lumipad si Danichiro sakay ng kanyang pribadong jet upang magsimulang maghanap ng mga sagot. Samantala sa wakas ay nagising si Chihiro sa kanyang silid at napagtanto na muli niyang nararamdaman ang sakit, ibig sabihin ay naubos ang lason ng zombie kasama ng kanyang dugo. Pagkatapos ay napansin niya ang pag-aalala sa lahat ng mga mukha, ngunit naging mas naiintriga sa kasuotan ni Risner, kaya ipinaliwanag niya kung paano siya pinasuot ng mga kasambahay upang pasayahin siya. Pagkatapos ay sinubukan niyang lumipad patungo sa lupain ng pantasya, ngunit biglang tumakbo si Renko sa loob at inihagis ang kanyang mga pitchel sa mukha niya bago nagtanong kung okay lang siya. Matapos niyang tanungin kung bakit niya ihuhulog ang kanyang makapal na mga pitchel sa kanyang malinaw na sugatan na katawan, humingi siya ng tawad at nagtanong kung paano siya nasaktan noong una. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Rie at sinabing kasalanan niya ang lahat, ngunit pinigilan siya ni Renko at nagpa siya na ipakilala ng maayos ang kanyang sarili bilang nobya ni Chihiro. Agad niyang itinanggi na may ideya siya sa sinabi nito, kaya ipinaalala sa kanya ni Chihiro ang oras na pinayag niya itong pakasalan siya habang nasa playground sila. Nang marinig ito, natarante si Chihiro at patuloy na itinatanggi ito hanggang sa hinawakan siya ni Renko sa ulo at sinabing naglalaro lang siya. Habang patuloy niyang isinusuksok ang kanyang ulo sa kanyang mga pitchel, sa wakas ay napagtanto ni Rie na may nararamdaman si Renko para sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, napagtanto ni Chihiro na ang pag-aalaga sa isang taong kasing edad niya ay hindi kasing dali ng inaakala niya, kahit na siya ang zombie body ng kanyang mga pangarap. Sa hapagkainan ng gabing iyon, ang demensya ni Joker ay nagdudulot sa kanya na makalimutan kung ano ang hitsura ng berdeng mga sibuyas, kaya ipinaliwanag ito ni Miro sa paraang mauunawaan ng kanyang huling natitirang mga selula ng utak. Nang biglang tanungin ni Dun si Miro tungkol sa pagkain na ginawa niya para kay Rie, ipinaalala niya sa kanya na ang kinakain niya ay mga dahon ng lason, kaya naman gumawa siya ng 3 kurso na pagkain mula dito. Pinipilit pa rin niyang intindihin kung paano iyon mapapanatiling busog hanggang sa mag-alok itong bumalik sa pagkain sa kwarto ni Chihiro kung hindi pa rin sila komportable sa kanyang zombie diet. Pagkatapos ay sinabihan ni Chihiro si Dun na ihinto ang pagtatanong sa kanya, ngunit sinabi niya na gusto lang niyang malaman kung paano siya makakaligtas dito. Sa susunod na sandali, ganap na nawala ito ni Joguro at sinubukang atakihin si Rie, kaya pinatalsik siya ni Chihiro at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil ito ay isang bagay na palagi niyang ginagawa. Matapos humingi ng tawad si Dun kung gaano ka-weird ang kanilang pamilya, umarte si Rie na parang hindi siya nababahala dito. Ngunit ilang sandali pagkatapos ng hapunan, nakumbinsi si Chihiro na siguradong pagod na siyang gumugol araw-araw sa kanyang silid, kaya dinala siya nito sa isang lugar sa ilalim ng tulay at humingi ng paumanhin dahil hindi niya ito naihatid sa mas magandang lugar. Nang sabihin niyang masaya siya sa late night adventure, nagulat siya hanggang sa ipaalala niya sa kanya na ang simpleng paglalakad sa bahay ng kanyang pamilya ay ipinagbabawal ng kanyang ama.
Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang pagdiriwang ng paputok na darating sa susunod na araw at nagtanong kung maaari nilang puntahan ito dahil hindi pa siya nakakapunta sa isa sa kanyang buhay. Pagkatapos niyang pumayag na dalhin siya dito nasasabik siya at nangakong sisiguraduhin na hindi magiging masama ang kanyang katawan bago iyon. Ngunit sinabi niya sa kanya na magpahinga at itigil ang pag-arte ng pipi dahil walang paraan na siya ay masira sa isang araw. Gayunpaman sa pag-uwi makalipas ang ilang minuto na wala siya sa sarili niyang isip habang desperadong sinusubukan niyang malaman ang solusyon para sa katawan nito. Pagdating sa loob tinanong niya kung hindi ba siya matutulog sa itaas kaya sinabi niyang kailangan niya munang tapusin ang isang gawain at pumunta sa silid ni Joguro upang makakuha ng ilang mga sagot. Sa kasamaang palad matapos makita ang matandang geezer na Nahimete na nagpasya siyang tawagan ito ng isang gabi hanggang sa dumating si Miro upang itanong kung bakit hindi niya pinabalik si Rie sa paaralan. Nang sabihin nito sa kanya na hindi ito ganoon kadali ipinaliwanag niya kung paano madaling natatakpan ang balat at anumang sugat ni Rie bago itanong kung may isa pang dahilan kung bakit ayaw nitong lumabas. Naging dahilan ito upang maalala niya ang pangako niyang bibigyan si Rie ng isang normal na buhay ng babae na ngayon ay halos imposible na dahil sa tuwing lumalabas siya sa araw ay lalo pang nasisira ang kanyang katawan. Kinabukasan kinansela ang Furry Works show dahil sa sobrang lakas ng ulan kaya tinanong niya kung dadalhin siya nito sa susunod kung magtatagal siya para makita ito. Sa kabila ng sama ng loob na kailangan na niyang mag-isip sa ganitong paraan nangako siya at patuloy na nag-brainstorming para sa mga ideya. Sa pagpunta sa paaralan kinabukasan nagalit si Yasutaka sa mga Diyos ng panahon dahil sinira ang kanyang plano na makakita ng mga hotties sa Furry Works show. Sa pagsisimula niyang tanungin si Chihiro para sa kanyang mga saloobin sa mga masamang naglalakad sa kabilang panig si Renko ay nagpakita upang makipag-usap sa kanya at sa huli ay inaatake siya tulad ng dati habang ang lahat ng iba pang mga lalaki ay nanunood at nagtataka kung bakit hindi sila nabiyayaan ng ganoong Riz. Nang maglaon sa araw na iyon sinabi ni Chihiro kay Renko ang tungkol sa nais ni Rie na makita ang mga paputok at pagkatapos sabihin na gusto rin niyang panoorin ito kasama niya iminungkahi niya na magkaroon ng sarili nilang palabas sa halip na maghintay ng isa pang taon. Bumalik sa bahay makalipas ang ilang minuto na pagod si Miro na panoorin si Rie na malinis at mahinahong hiniling na ibalik ang mop ngunit pagkatapos sabihin sa kanya na huwag mag-alala hindi sinasadyang gumamit si Rie ng lakas ng zombie para maputol ito sa dalawa. Sa sandaling iyon bumalik si Chihiro at nang makita si Rie sa labas tinanong niya kung bakit kailangan niyang maglinis sa ganitong oras ng araw. Pagkatapos niyang sabihin sa kanya na huwag mag-alala dahil kadalasan ay maulap ang araw sinabi niya sa kanya ang tungkol sa planong magkaroon ng sarili nilang Furry Works show. Sa simula ay nasasabik si Rie na gawin ito hanggang sasabihin niya sa kanya na darating si Renko upang tulungan siyang magsuot ng yukata. Gaya ng dati walang pakialam si Miser Clueless sa napakalinaw na mood swing at nagpa siyang maglinis kaya nagpa siya si Miro na magluto ng maagang hapunan habang siya ay nananatili pabalik upang iimpake ang sirang wallies. Makalipas ang ilang oras nagpakita si Renko at inihanda ang sarili bago lumakad at binati si Doom sa pintuan. Pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang lahat ng tungkol sa plano lumabas si Chihiro kasama si Miro at sinabing tinulungan na niya itong magsuot ng yukate kaya tinawagan ni Renko si Rie na kanina pa nagnanais na mawala na lang siya. Pagkaraan ng ilang sandali tinulungan siya ni Renko na isuot ang yukata ngunit habang ginagawa ito nagsimulang magtanong si Rie tungkol sa relasyon nila ni Chihiro kaya ipinaliwanag niya kung paano siya palaging tila isang weirdo sa kanya hanggang sa masanay siya sa kanya at napagtanto na siya ay isang hindi maintindihang henyo. Sa sandaling matapos niya ang yukate tinanong niya si Rie kung namatay ba talaga siya dahil hindi naman talaga zombie ang hottie na nakatayo sa harap niya. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Rie na huwag magpalinlang sa kanyang hitsura dahil ang kanyang balat ay unti-unting nabubulok ngunit pagkatapos ay tumagilid si Renko upang singhutin siya at sinabing siya ay mukhang normal. Matapos niyang tiyakin sa kanya na tiyak na makakaisip si Chihiro ng solusyon para manatili siya habang buhay sinabi pa rin ni Rie na malamang na mas magiging maayos ang kalagayan niya nang wala siya kaya sumuko si Renko. Nang biglang tanungin ni Rie kung may nararamdaman ba ito para sa kanya madaling umamin si Renko at tinanong kung ganoon din ba ang nararamdaman niya ngunit natigilan si Rie at nakalimutan kung paano gumamit ng Ingles. Pagkatapos ay sinabi ni Renko na dadalhin niya si Chihiro sa kanyang sarili upang makakuha ng reaksyon mula sa kanya ngunit madaling tinanggap ni Rie ang pagkawala. Kaya't hinawakan niya ito at tinanong kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya inaalaala kung alam niyang maaaring wala na siya ng matagal.
Matapos sabihin na walang paraan na mapapantayan niya ang relasyon nilang dalawa, ipinaliwanag pa ni Rie na tinitiis lang siya ni Chihiro dahil isa siyang zombie. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Renko na itigil ang pagiging mahiyain tungkol sa kung ano talaga ang gusto niya at ipinangako niya na ibibigay niya ang lahat para sa isang pagbaril sa pagiging kanyang babae. Di nagtagal pagkatapos nito pareho silang sumama kay Chihiro at Miro upang ipagtabuyan ang mga paputok at nang itabi niya ito para tanungin kung ang isang simple nakakabagot na pag-iral kasama niya ang gusto niya, muli niyang ipinaalala sa kanya na ang pamumuhay na tulad nito ay isang panaginip na natupad para sa kanya. Kinabukasan bumalik siya sa mansyon ng kanyang pamilya at sinabi sa kasambahay na dumating siya para kunin ang kanyang mga gamit para sa paaralan. Gayunpaman pagkatapos niyang pumasok sa loob sinabi ng headmaid sa iba na siya ang dapat magpaalam kay Eria. Ilang sandali pa natapos na si Rie sa pag-iimpake ngunit nang tumalikod na siya para umalis pinigilan siya ni Eria sa pintuan upang sabihin na hindi siya gagawa ng kahit kaunting pagsisikap na tulungan siya kung may mangyari sa paaralan. Tinanggap ito ni Rie at sinabing maaari niyang alagaan ang kanyang sarili bago makipagkita kay Chihiro sa gate at lumabas kasama niya. Sa abandonadong hotel sa umagang iyon sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pagnanais na gawin hanggat kaya niya bago tumigil ang kanyang katawan sa paggana at inamin din niya na gusto niyang manatili siya sa kanya magpakailanman. Pagkatapos ay tumayo siya upang ipaliwanag ang lahat ng iba't ibang bagay na maaari nilang maranasan ng magkasama ngunit ang kanyang tunay na pagiging zombie ay biglang pumalit kaya pinilit niya itong bumaba para halikan at kinagat ang kanyang labi sa proseso. Makukuha na kaya ni Chihiro ang undead love story na pinapangarap niya sa lahat ng mga taon na ito o masisira ba ang katawan ni Rie bago pa man siya magkaroon ng pagkakataon na basagin?